friends! Sa video ito, pag-uusapan natin ay ang tungkol sa deworming. Anong importance ng deworming? Bakit may deworming schedule? Ganun-ganon. At kung gusto nyo malaman, deworming ay manood lang. At sa mga hindi nakakakilala, ako nga pala si Lailani at ako ay isang licensed veterinarian. So, pag may bago kayong mga tuta, kabibili nyo, o kaya naman nanganak yung aso nyo, or may binigay sa inyo na aso, and then hindi nyo alam kung na-deworm na or hindi, i-assume na natin na meron siyang worms at kailangan niya ng ma-deworm. Ang earliest na pwede nating i-deworm ang mga aso or mga tuta ay pag 2 weeks old na sila. 2 weeks. Kasi, may rason naman kung bakit masyadong maaga. Baka sinasabi niyo masyadong maaga. Yun kasi sa tinatawag nating Toxocara canis or simply roundworms. Yung mga roundworms po ay naipapasa through the placenta of the mother o kaya naman sa milk. Kaya yung mga puppies, usually is meron na talaga silang worms. Kahit na yung mother's milk pa lang yung iniinom nila, nagdedede sila sa mother, and then after how many weeks, pag hindi natin sila pinulga, ay yung mga ibang aso, nagka-cough sila ng parasite, ng roundworm, o kaya nagkakaroon sila ng pagtatae. Kasi ngayon, naipapasa yung roundworms through the placenta o kaya sa milk sa mga puppies. Kaya, ina-advise namin na i-deworm na yung puppy pag 2 weeks na. Pwede naman din i-deworm yung mother 2 weeks before silang manganak. Kaya syempre, importante doon is bilangin nyo yung expected parturition, yung panganganak ng mga aso nyo para ma-deworm sila bago pa manganak. Para hindi may pasa yung parasite sa mga baby. After na deworm natin sila, pag 2 weeks old na sila, i-deworm na naman uli natin after 2 weeks. After 2 weeks uli, and then after 2 weeks uli, parang 4 times siya na i-deworm every 2 weeks yung pagitan. Kasi may tinatawag tayong life cycle ng mga parasite. Hindi naman pwedeng i-deworm natin sila once, is okay na yun. Wala na yung mga parasite, hindi pwede yun. Kasi yung mga dewormer natin, usually ang pinipatay nila ay yung mga adults. And yung mga adults naman, meron pa yung ibang life stages such as yung eggs nila, yung larva nila, and then usually talaga yung mga dewormer natin ay for adult only. Kaya pag after 2 weeks, yung mga napisan na egg o kaya yung naging adult na mga larva, yun naman ang papatayin natin sa next deworming. Kaya may deworming schedule. And then after ng 4 na initial deworming, parang sa vaccination, may schedule din every 1 to 3 months sa mga outdoor dogs o kaya naman every 3 to 4 months yung mga indoor dogs. Ginagawa natin yun para ma-minimize yung worm burden. And then, pag nakita nyo na nagtatay sila ng worms o kaya yung tae nila may mucus tapos may konting dugo, possible na meron na silang worms, kaya i-deworm na natin sila. Kahit hindi pa napunta dun sa schedule na every 3 months or every 1 month. Basta na nakita natin na meron ng signs na meron silang worms, ay i-deworm na natin sila. Yung signs naman ng aso na may worm, sa mga maliliit na puppy, makikita naman natin sila magsusuka o kaya magtataki sila ng may worms. Sigurado na may worms yun. Yung iba pang signs, nakita natin mapayat yung aso pero ang laki-laki ng chance. Obvious naman na yun, kailangan na natin silang i-deworm. Yung other signs pa, yung poor hair coat, yung ayaw nilang kumain, nagsusuka sila o kaya basa-basa yung tae, signs na yun na meron silang worm. Pero hindi yung mga yun is exclusively sa mga may worms lang. Kaya wag kayong magkampante na ang tingin nyo is medyo basa yung tae ng aso nyo or basa yung tae ng aso nyo ay may worms lang yan, pulga natin once at yun na yun. Pag umokay siya, edi siguro worms lang talaga. Pero pag hindi, syempre baka ibang problema na yun.
And then, iba-ibang worms, iba-iba naman din yung ginagawa nila. Yung mga worms, nakikikompete sa nutrition, yung mga hookworm, ganun. Kumakain sila ng dugo. Kaya iba-iba din ang effect. And yung dewormer na ginagamit sa mga iba't ibang parasite ay magkakaiba din. For example, pag nakita mo yung aso mo, nagtae siya ng parang may rice-rice sa tae, and then tapeworm yun. Pag ang ginamit nating dewormer ay pyrantel, yung nematocide, ay hindi niya kayang patayin yung mga tapeworms kasi yung nematocide is for roundworms, hookworms, generally roundworms lang, hindi niya kaya yung flatworms. Kaya pag ang nakita natin na bulati sa ating aso ay yung parang rice-rice, ay hindi kaya ng pyrantel lang. Sa mga adult, yung signs is usually wala. Nagkakaroon lang sila ng signs pag marami na talagang parasite. Yun nga, yung sign na nagtatain na sila or nagsusuka or basa na yung tae. Kaya naman pangit yung hair coat. Oo, yun yung mga signs na meron silang parasite. For diagnosis naman, para malaman natin kung anong klaseng parasite yun, para alam natin yung gagamitin nating dewormer, ay ang ginagawa natin ay fecalysis. Kumukuha tayo ng tae, dun sa poop ng dogs, and then dinalagay natin sa glass slide, tinitignan na natin sa microscope kahit na mabaho. Yun, tinitignan natin kung anong klaseng itlog yung nakikita natin dun sa micros na. Alam na natin kung anong gagamitin natin na dewormer. Pag roundworms lang naman, yun kasi yung maganda sa mga tuta. Usually yun yung naipapasa at yun yung mga common. Kaya pyrantel, ganon. Yung or vermifuge, yung ginagamit natin sa mga tuta pa, yung 2 weeks, 6 weeks, 4 weeks old na mga puppies. Pero yung sa mga adult, mas maganda na gumamit tayo ng mga all-wormer. Kasi syempre nakakalabas yung aso natin, dila ng dila dito, dila doon. Hindi natin alam kung may dinadilaan silang itlog. And then, madali talagang kuha ang ating mga alaga ng parasite kahit na sabihin mo na andun lang sila sa loob ng bahay. Kapag sa prevention naman ng worms, para hindi sila magkaroon ng worm burden, is usually mahirap. Kasi hindi naman natin pwedeng itali yung muzzle ng ating mga aso para hindi sila dila ng dila. Kasi doon naman talaga nila nakukuha sa environment yung mga parasite nila. O kaya naman yun nga, yun naman nila sa mother pag nagdede sila o kaya pumasa sa placenta. Kaya ang pinaka-importanting gawin natin ay syempre i-deworm sila. And then follow natin yung deworming schedule na i-deworm natin sila ng initially pag 2 weeks na sila or kung hindi kaya. Basta pag naisip mo, meron kang bagong aso, hindi mo alam yung history ng deworming niya, ay i-assume mo na meron siyang worm at i-deworm na natin sila. Hindi naman masama na mag-deworm kahit wala kang makitang parasite kasi prevention din yun. So, sa video ito, dapat alam natin na importante talaga ang deworming sa mga aso natin. At kahit na mga askal pa yan, kailangan din nilang mapulga. Kahit askal sila, is magkakaroon naman sila ng parasite at may papasa nila yung parasite na yan sa mga alaga mo na merong breed. Kung hindi mo pupulgahin. Sa mga puppies, maraming namamatay dahil sa ang dami-dami nilang parasite. Pinutante talaga ang deworming. Kaya, pag hindi nyo naman kaya na ipa-deworm sa inyong mga vet, pwede naman kayo yung mag-deworm. Basta ang importante, tama yung dose, at tama yung dewormer. Kung hindi kayo naman sure sa dewormer, ay pili na lang kayo ng all-wormer, yung merong pyrantel, praziquantel, fibantel, ganon.